Pagbati mga kaibigan, ako ay isang balangkas at ngayon ay pag-uusapan natin ang isang bagay na nakakaapekto sa ating buhay at ating pananampalataya, ikapo. Naisip mo na ba kung bakit mayroon kaming ikapo? Ito ba ay talagang isang obligasyong Biblia para sa atin ngayon? Siguro narinig mo ang mga aralin na nag-aalinlangan ka o hindi komportable. Ang katotohanan ay mayroong mga lihim na Biblia sa ikapo na maaaring hindi nagturo sa iyo sa iyong simbahan. Ihanda ang iyong sarili dahil ibubunyag namin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia na lampas sa naririnig natin. Susurin natin kung ang ikapo tulad ng isinagawa ngayon ay ang utos na iniwan tayo ni Jesucristo para sa oras na ito. Handa na ba silang matuklasan ang katotohanan? Well, upang maunawaan talaga ang ikapo, kailangan nating pumunta sa una. Ipinapakita sa amin ng Biblia ang unang pagbanggit ng Kabanata 14 ng Genesis. Nakikita natin si Abraham pagkatapos mailigtas ang kanyang pamangkin na nakatagpo kay Melchizedek, hari ng Salem, at pari ng pinakamataas na Diyos. Sa oras na iyon, binigyan ni Abraham si Melchizedek the tithe of everything. Mahalagang tandaan na ang gawaing ito ni Abraham ay kusang loob, isang pagpapahayag ng pasasalamat at pagkilala sa Diyos para sa tagumpay at pagpapala. Hindi ito isang legal na utos. Ang batas ni Moises ay hindi umiiral sa paligid ng 430 taon mamaya. Ito ay isang gawa ng personal na pananampalataya, isang kusang kilos. Pagkatapos ang kasaysayan ng ikapo ay formal na nasa ilalim ng batas ng Mosaic. Dito nagtatatag ang Biblia ng mga tiyak na estruktura. Ang ikapo ay nagiging isang legal na obligasyon sa bansa ng Israel sa loob ng balangkas ng tipan nito sa Diyos. Ngunit bakit ang ikapo sa batas na ito? Narito ang isa sa mga lihim na madalas na hindi napapansin. Walang isang solong ikapo, ngunit ang Biblia ay naglalarawan ng hindi bababa sa tatlong uri ng mga ikapo sa ilalim ng batas. Una, ay ang ikapo para sa mga Levita, mga numero 14, 21 at 28. Pinili ng Diyos ang tribo ng Levi upang maglingkod sa tabernakulo at pagkatapos ay sa templo. Hindi sila nakatanggap ng bahagi ng lupain sa Canaan Division tulad ng iba pang mga tribo. Ang kanyang pamana, sinabi ng Biblia, ay ang Diyos mismo at ang paglilingkod sa kanyang bahay. Dahil dito ang ikapo ng 11 iba pang mga tribo. Pangunahin ang paggawa ng agrikultura at hayop ay suportahan ang mga Levita. Ito ay ang kanyang sweldo, kaya't magsalita para sa kanyang paglilingkod sa Diyos at sa pamayanan ng Israel. Ito ay ang paraan na tiniyak ng Diyos na ang mga nakatuon sa serbisyo sa relihiyon at ang pagtuturo ng batas ay ibinigay. Ang mga Levita mismo sa kanilang pagliko ay kailangang pamagat kung ano ang kanilang natanggap, ang tithe of the teeth, sa mga pari na mga inapo ni Aaron sa loob ng tribo ni Levi. Tiniyak ng sistemang ito na ang buong istruktura ng pagsamba at pagtuturo ay pinunduhan. Pangalawa, nagkaroon kami ng ikapo ng mga partido. Deuteronomio 14, 22-27. Ang ikapo na ito ay taunang. Hiniling ng Biblia sa mga Israelita na paghiwalayin ang isang ikasampu mula sa kanilang mga ani at kanilang mga baka at dalhin ito sa lugar kung saan pinili ni Jehovah na iyong Diyos na ilagay ang kanilang mga pangalan doon na tinutukoy ang Jerusalem. Ang layunin ng ikapo na ito ay ang pamilya ay kumonsumo doon sa kagalakan sa harap ng Diyos na ipinagdiriwang ang mga pagdiriwang sa relihiyon. Kung ang distansya ay labis, maaari nilang ibenta ang ikasampu, magdala ng pera sa Jerusalem at bumili ng pagkain at inumin para sa pagdiriwang doon. Ang ikapo na ito ay hindi pumunta sa templo o sa mga Levita sa kabuuan nito. Ito ay para sa kasiyahan ng sariling pamilya ng tenator sa panahon ng pista opisyal, pagbabahagi sa mga Levitas at mga dayuhan na naroroon. Ito ay isang paraan upang tustusan ang pamayanan at ang pakikilahok ng pamilya sa pagsamba at kulto ng Diyos na sumali sa pananampalataya at pagdiriwang. Pangatlo ay ang ikapo para sa mahihirap at biyuda na madalas na tinatawag na ikapo ng ikatlong taon, Deuteronomio 14, 28-29 at Deuteronomio 26:12. Tinukoy ng Biblia na ang bawat ikatlong taon, sa halip na kunin ang ikapo ng pista opisyal sa Jerusalem, iniimbak nila ito sa sarili nitong mga lungsod. Ang ikapo na ito ay kailangang suportahan ang mga walang mana o average. Ang mga Levita, na kahit na suportado ng unang ikapo ay lumahok din, mga dayuhan, ulila at biyuda. Ito ay isang banal na itinatag na sistema ng seguridad sa lipunan na nagpapakita ng puso ng Diyos patungo sa mahina na lipunan. Ang ikapo na ito ay naiiba sa iba pang dalawa na may malinaw na layunin ng kawanggawa at lokal na suporta.
Kaya kapag pinag-uusapan ng Biblia ang tungkol sa ikapu sa ilalim ng batas, hindi ito tumutukoy sa isang solong 10% na kontribusyon na direkta sa isang lugar o isang dulo. Ito ang mga sistema ng kontribusyon na may iba't ibang mga patutunguhan at pag-andar, pagsuporta sa mga ministro ng relihiyon, levita, pari, pinansyal ang pambansang pagdiriwang ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos, at ibigay ang mga nangangailangan sa kanila sa loob ng pamayanan. Mahalagang maunawaan ang pagkakaiba na ito upang hindi mag-apply ng isang lumang pinasimple o maling konsepto sa ibang konteksto. Ang pananampalataya ng Israelita sa ilalim ng batas ay ipinahayag din ng pagsunod sa mga detalyadong estrukturang ito na itinatag ng Diyos para sa kanyang bansa. Ngayon ang malaking tanong ay, paano ito nakalink sa atin ngayon? Ang sistema ba ng Mosaic na ikapu kung ano ang itinuro o ipinadala ni Hesukristo para sa kanyang mga alagad sa bagong alyansa? Ito ang bahagi na madalas na bumubuo ng pagkalito at debate. Nakita namin ang pinagmulan kay Abraham, isang kusang kilos ng pananampalataya at pasasalamat. Natapos namin ang formalisasyon sa ilalim ng batas ni Moises para sa maraming mga dulo at ang mga tiyak na benepisyaryo para sa bansa ng Israel. Mahalaga na sa pag-aaral ng Biblia. Nakikilala natin ang mga tagubilin na ibinigay sa Israel sa ilalim ng alyansa ng batas at mga tagubilin na ibinigay sa mga alagad ni Hesukristo sa ilalim ng bagong alyansa na tinatakan ng kanyang dugo. Ang batas ay naglalaman ng mga utos sibil, seremonya at moral. Ang ikapu sa ilalim ng batas ay may isang malakas na sangkap na seremonya at sibil na nakalink sa teokratikong at panlipunang istruktura ng Israel. Nang dumating si Hesukristo, hindi niya tinanggal ang batas, ngunit sumunod. Ngunit ang kanyang pagdating at ang paglikha ng bagong alyansa ay nangangahulugang isang pangunahing pagbabago sa paraan ng pag-uugnay ng Diyos sa sangkatauhan at ang paraan ng pamumuhay natin. Sa ilalim ng bagong alyansa, ang relasyon ay hindi na batay sa legal na katuparan para sa bansa ng Israel, ngunit sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo para sa lahat ng naniniwala. Nagbabago ang mga kasanayan at kinakailangan. Pag-isipan natin ito, si Hesukristo ay nagtanong sa kanilang mga alagad, ang mga tagapagtatag ng simbahan, ng pamagat ayon sa Mosaic system, ang mga liham ng mga apostol na nagtatag ng batayan ng buhay ng simbahan ay nagpapadala ng ikapu bilang isang universal na panuntunan para sa mabait at mga mananampalataya sa labas ng estado ng batas. Kung nais nating malaman kung ano ang inaasahan ng Diyos mula sa atin ngayon sa mga tuntunin ng donasyon sa pananalapi, dapat nating hanapin siya sa mga turo ni Hesukristo at sa mga tagubilin na ibinigay sa simbahan ng bagong tipan. Ang pagwawalang bahala sa makasaysayang at teolohikal na konteksto ng ikapu sa lumang tipan ay nagdadala sa atin sa mga pagpapakahulugan na maaaring hindi nakahanay sa itinatag ng Diyos para sa atin ngayon ni Hesukristo at ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang Biblia ang ating gabay at dapat nating basahin ito ng may pag-aalaga at pag-unawa. Ang ginawa ni Abraham para sa pananampalataya ay naiiba sa ginawa ng Israel ng batas. At kung ano ang ginagawa ng simbahan sa pamamagitan ng biyaya at pag-ibig bilang tugon sa Diyos ay naiiba sa dalawa, tinatawag tayong ibigay o ang Biblia ay malinaw sa lugar na ito. Ngunit ang siya na paraan, ang siya dahilan at ang siya na kapalaran ng ating regalo sa ilalim ng bagong tipan ay nararapat na maingat na pag-aaral sa ilaw ng ipinahayag sa atin ni Hesukristo. Kaya kapag pinag-uusapan natin kung ano ang itinuturo ng Biblia sa regalo ngayon, lalo na sa ilaw ng mga salita ni Hesukristo, dapat tayong lumampas sa tiyak na kasanayan ng ikapu bilang isang legal na utos. Mahalagang maunawaan ang konteksto kung saan binanggit mismo ni Jesus ang ikapu. Mayroong isang pangunahing daanan sa Mateo 23:23 at kahanay sa Lucas 11:42 kung saan pumupunta si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, "Sa aba mo mga eskriba at mga Pariseo mapagkunwari dahil kumain ka ng mint, dill at kumin at iniwan mo ang pinakamahalaga sa batas, katarungan, awa at pananampalataya. Kinakailangan na gawin. Habang ginagawa ito, suriin natin ito ng mabuti." Si Jesus ay nakikipag-usap sa mga Pariseo na nabuhay sa ilalim ng batas ni Moises na nangangailangan ng ikapu. Matindi ang mga ito upang matukoy ito mas lahat sa pinakamaliit na halamang gamot sa kanilang hardin. Hindi sinisisi ni Jesus ang mga ito na magkaroon ng ikapu. Sa katunayan, sinabi niya na kinakailangan na gawin ito. Tinutukoy ang katotohanan na sa kabutihan ng batas,
dapat nilang gawin ito. Ngunit ang mabangis na pagpuna kay Jesus ay hindi nababahala ang kilos ng ikapu sa sarili nito. Ngunit sa kung ano ang napabayaan nila kapag ginawa nila ang pinakamahalaga sa batas na kinikilala niya bilang hustisya, awa at pananampalataya. Narito ang mahalagang punto na madalas na napabayaan. Si Jesus ay hindi nagtataguyod ng ikapu bilang isang kinakailangan para sa kanyang mga alagad sa ilalim ng bagong alyansa. Ginagamit niya ang pagsasagawa ng ikapu na isinagawa na ng mga Pariseo sa ilalim ng batas upang ilantad ang kanilang pagkukunwari at ang kanilang hindi magandang prioritization. Sobrang puro nila sa panlabas at malalim na pag-obserba ng isang patakaran, ang ikapu ng mga halamang gamot, na pinabayaan nila ang mga pangunahing prinsipyo na sumasalamin sa puso ng Diyos, ang hustisya sa kanilang paggamot sa iba, awa sa mga nangangailangan nito at totoong pananampalataya, kumpiya, ensa at katapatan sa Diyos mismo, ay nagpapakita sa isang relasyon sa buhay at hindi lamang sa mga ritual. Ang itinuturo ni Jesus dito at kung saan ay nasa puso ng ating pananampalataya sa Kanya, ay ang saloobin ng puso ay walang hanggan na mas mahalaga kaysa sa pagsunod sa panlabas sa isang patakaran. Pinahahalagahan nito ang hustisya, awa at pananampalataya sa simpleng pagsunod sa ritual. Ang pagtuturo na ito ay hindi isang utos para sa mga mananampalataya ng bagong tipan na bumaba, ngunit ang isang malakas na pagsaway laban sa walang laman na relihiyoso at isang muling pagsasaalang. Alang na ang hinahanap ng Diyos ay isang nagbabago na puso na nabubuhay sa hustisya, ay kumikilos ng may awa at naglalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang Biblia, lalo na sa bagong tipan, ay nagkakaroon ng pagtuturo sa katotohanan na hindi ang nagawa ng isang nakapirming kwota batay sa batas, ngunit bilang isang pagpapahayag ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa atin at sa pamamagitan natin. Ang mga tagubilin sa mga unang simbahan, batay sa pagtubos sa gawa ni Hesukristo, ay nakatuon sa mga prinsipyo tulad ng kabutihang loob, proporsyonalidad at pagganyak. Isaalang-alang ang mga sipi tulad ng 2 Korinto 9:7, kung saan sinabihan tayo, lahat ay nagbibigay kung paano nila iminungkahi sa kanilang puso, hindi sa kasamaang palad o walang pangangailangan, sapagkat mahal ng Diyos ang gay donor. Pansinin ang pagkakaiba, iba ng radikal. Walang nakapirming porsyento ang ipinadala sa buong mundo. Ang tagubilin ay upang bigyan ng kung paano siya iminungkahi sa kanyang puso. Nagpapahiwatig ito ng isang personal na pagpapasya, isinasaalang-alang na ginagabayan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng kung ano ang inilalagay ng Espiritu ng Diyos sa gitna ng mananampalataya. Ang pagganyak ay hindi dapat maging legal na obligasyon, hindi sa kalungkutan o pangangailangan, na tiyak na espiritu ng isang obligasyon o isang utang, ngunit ng kagalakan na malayang ibinigay lamang, sapagkat mahal ng Diyos ang ganitong uri ng donor. Ang kagalakan na ito ay ipinanganak mula sa pasasalamat sa ginawa ni Hesukristo para sa atin at ang pagnanais na lumahok sa kanyang gawain sa mundo. Pinag-uusapan din ni Apostol Pablo ang pagbibigay ayon sa mayroon tayo sa 2 mga taga Korinto 8:12 na nagmumungkahi ng isang proporsyonalidad batay sa magagamit na mga mapagkukunan at hindi isang mahigpit na porsyento na naaangkop sa lahat, anuman ang kanilang pinansyal na sitwasyon. Ang layunin ay ang kasaganaan ng lahat ng mabuting gawa, 2 mga taga Korinto 9:8, na nagsasangkot ng pagbibigay ng mapagbigay, kahit na sagana, hindi lamang 10% kung ang puso na inilipat ng Espiritu at ang pananampalataya ay nagmumungkahi nito at pinapayagan ito ng kapasidad. Ang pamamaraang ito sa puso, ang pagganyak at biyaya ay ganap na naayon sa kakanyahan ng bagong tipan na itinatag ni Hesukristo. Sa ilalim ng batas, ang pagsunod ay lubos na nakatuon sa panlabas na pagkilos at paggalang sa mga patakaran upang maitaguyod ang hustisya, kahit na ang tunay na pananampalataya ay palaging naging pundasyon. Sa ilalim ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tayo ay ipinahayag na makatarungan at ang ating pagsunod ay dumadaloy mula sa isang puso na kinikilala at binago ng pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, kapag sinabi sa amin ng Biblia ang tungkol sa pagbibigay ng pananalapi ngayon, ginagawa ito mula sa punto ng pananaw na maging butler ng mga mapagkukunan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, na kinikilala na ang lahat ay nagmula sa Kanya. Ang ating pananampalataya ay ipinahayag hindi lamang sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesukristo,
kundi pati na rin sa paraang ginagamit natin ang ibinibigay sa atin para sa kanyang kaluwalhatian at ang kabutihan ng iba. Ang kabutihang loob ay nagiging isang marka ng matandang pananampalataya at patunay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito ay hindi isang katanungan ng paggawa ng isang kwota upang pagpalain tayo ng Diyos, kundi ng pagbibigay sapagkat pinagpala na tayo kay Hesukristo at dahil inaasahan nating matugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan habang nakikilahok tayo sa kanyang gawain. Ginamit ni Jesus ang 10 ng mga Pariseo upang ipakita ang kanyang pagkukunwari at bigyang diin na ang totoong puso ng batas ng Diyos ay namamalagi sa hustisya, awa at pananampalataya. Ito ang pinakamahalagang bagay. Tinatawag tayo ng Biblia ng Bagong Tipan na magbigay sa amin ng lampas sa batas, na kung saan ay hinikayat ng pag-ibig, biyaya at isang buhay na pananampalataya sa Diyos ni Hesukristo. Hinihikayat niya tayo na magbigay ng kagalakan, kabutihang loob at ayon sa ating kakayahan, hindi sa pamamagitan ng obligasyon, ngunit bilang isang pag-ibig ng pag-ibig sa isa na nagbigay sa atin ng lahat. Ito ang pinakamataas na pamantayan, isang pamantayan ng biyaya at pag-ibig na hindi limitado sa 1%, ngunit kung saan ay nagmula sa isang umaapaw na puso. Ang superior na pamantayang ito, na nagmula sa isang puso na umaapaw sa biyaya na natanggap, ay ang nakikita natin na isinalarawan at itinuro sa mga titik na apostol. Isaalang-alang halimbawa, ang mga tagubilin na ibinibigay ni Pablo sa mga simbahan sa 2 kabanata ng Korinto, 8 at 9. Dito hindi namin nakita ang utos sa isang nakapirming porsyento na ibibigay. Sa halip na nawagan si Pablo sa panloob na pagganyak sa gitna ng mananampalataya, sinasalita niya ang kabutihang loob ng mga simbahan ng Macedonian sa kabila ng kanyang malalim na kahirapan dahil ang kanyang kabutihang loob ay napuno sa kayamanan ng kanyang kalayaan. Pansinin kung paano niya inilarawan ang kanyang pagganyak. Ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, kung gayon sa atin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ito ang pundasyon upang ibigay muna sa Diyos na nagmumula sa isang tunay na pananampalataya kay Hesukristo. Pagkatapos ay hinihimok ni Pablo ang mga taga-Korinto na sundin ang halimbawang ito, ngunit hindi bilang isang order, ngunit bilang isang patunay ng katapatan ng kanyang pag-ibig. Ito ay nagpapaalala sa kanila ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo na mayaman, sapagkat ang pag-ibig sa atin ay naging mahirap upang tayo, sa kanyang kahirapan, ay pinayaman. Ito ang tunay na sukatan ng kabutihang palad na tinawag nating sagutin. Inihahatid ng Biblia ang krus ni Hesukristo bilang taasang modelo ng donasyon. Paano tayo na natanggap natin ng labis bargain sa ibinibigay natin? Ang apostol na si Pablo ay nagtatapos sa kanyang pagtuturo sa alay sa daguan mga taga-Korinto na 7 na may mga pangunahing prinsipyo na tumutukoy sa kabutihang loob sa panahon ng biyaya. Lahat ay nagbibigay kung paano nila iminong kahit sa kanilang puso, hindi sa kasamaang palad o sa pamamagitan ng pangangailangan, sapagkat mahal ng Diyos ang tagapagbigay ng gay. Suriin natin ito. Tulad ng iminungkahi sa kanyang puso, nagpapahiwatig ito ng isang personal, sinasadya at kusang desisyon na hindi ipinataw ng isang panlabas na panuntunan. Ito ay isang katanungan ng panloob na paniniwala na ginagabayan ng banal na espiritu at pananampalataya, hindi sa kasamaang palad o sa labas ng pangangailangan. Ito ay direktang nag-uumpisa sa ideya ng pagbibigay ng mahina na pamimilit dahil sa takot sa isang sumpa o pakiramdam na ito ay isang mabibigat na pasanin. Ang alok ng Bagong Tipan ay libre mula sa mga negatibong pagganyak na ito, sapagkat mahal ng Diyos ang giver guy. Ito ang summit. Ang kabutihang loob ng Kristiyano ay dapat na isang gawa ng kagalakan, isang pagpapahayag ng pasasalamat at pag-ibig. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pera, mayroon siyang lahat. Ngunit nasisiyahan siya sa isang puso na nagbibigay ng kagalakan, isang puso na nauunawaan na ang lahat ng ating nagmula sa Kanya at na ang pribilehiyo na lumahok sa Kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalapi ay isang pagpapala. Ang pananaw na ito ng pagbibigay ng isang daloy ng direkta mula sa ating kaugnayan sa Diyos ni Hesukristo. Kapag lubos nating nauunawaan ang pag-ibig at biyaya na ipinakita sa kaligtasan, ang ating likas na tugon ay nais na parangalan ng Diyos sa lahat tayo at mayroon tayo. Ang pananampalataya sa patuloy na pagtatapon ng Diyos ay gumaganap din ng isang mahalagang papel. Hindi namin kinukuha ang takot na hindi magkaroon ng anuman, ngunit sa kumpiyansa na
ang pagiging mapagbigay at paghahasik sa kaharian, ang Diyos ay magbibigay at magparami ng iyong paghahasik at madaragdagan ang mga bunga ng iyong hustisya. Sa Kumako 9:9-10, tiniyak sa atin ng Biblia na ang Diyos ay makapangyarihan upang gawin ang bawat nakakatawang kasaganaan sa atin, upang palaging pagkakaroon ng lahat sa lahat ng bagay, masagana tayo para sa bawat mabuting gawa. Sa makatuwid, ang paglipat na nakikita natin sa bagong tipan ay hindi lamang isang pagbabago ng dami o pamamaraan, ngunit isang pangunahing pagbabago sa pagganyak at puso. Hindi na ito isang legal na obligasyon na makatanggap ng isang pagpapala sa lupa, bagaman ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa kabutihang palad ng pagpapala ng Diyos, ngunit isang tugon ng pag-ibig sa espiritual na pagpapala na natanggap kay Hesukristo. Ito ay isang nasasalat na pagpapahayag ng ating pananampalataya at ating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos, na tinawag na maging tapat sa kanilang mga mapagkukunan. Isaalang-alang din natin ang praktikal na aspeto na nabanggit sa mga taga-Korinto 16:2, kung saan tinanong ni Pablo ang mga taga-Korinto ng bawat unang araw ng linggo, ang bawat isa sa inyo ay naglalagay ng isang bagay na pinaghiwalay. Habang itinapon niya ito, pinapalakas nito ang ideya ng proporsyonalidad. Ito ay hindi isang nakapirming porsyento, ngunit isang halaga na tumutukoy sa bawat isa habang siya ay umunlad. Ibig sabihin, ayon sa mga mapagkukunan na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Kinikilala nito na ang kapasidad ng ekonomiya ay nag-iiba at naghihintay ang Diyos ng isang mapagbigay na tugon na nababagay sa bawat individual ayon sa ibinigay niya sa kanila. Ito ay isang alok na sumasalamin sa pasasalamat sa kaunlaran. Kung ito ay marami o kaunti, palaging nagtitiwala sa Diyos para sa hinaharap. Ang ganitong paraan ng pagbibigay ay isang gawa ng pagsamba at isang patotoo ng ating pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay, ipinapahayag namin sa aming mga aksyon na ito ang aming mapagkukunan na pinagkakatiwalaan natin sa pagtatapon nito at ang ating puso ay inilalagay sa kanyang kaharian at sa kanyang gawain. Ang pagkabukas palad ay isang espiritual na disiplina na tumutulong sa atin na masira ang pagkakabit sa materialismo at kilalanin na ang lahat ay kabilang sa Diyos. Ito ay nakahanay sa atin ng mapagbigay na puso ng Diyos mismo na nagbigay ng kanyang nag-iisang anak na nabuo. Juan 3:16. Maaari bang magkaroon ng isang halimbawa ng higit pang radikal na kabutihang loob kaysa kay Hesukristo? Itinuturo sa atin ng Biblia na ang ating kabutihang loob ay ginagamit para sa maraming mahahalagang layunin sa katawan ni Kristo. Ginagamit ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga banal, tulad ng nakikita sa koleksyon ng mga mahihirap sa Jerusalem na nabanggit sa mga titik ni Paul. Sinusuportahan niya ang mga gumugol ng kanilang buong oras sa trabaho ng ministeryo, na nagpapahintulot sa kanila na tumuon sa pagtuturo at pangangalaga sa pastoral, at pinansyal ang pagpapalawak ng ebanghelyo sa mga bagong lugar. Sa gayon, ang aming kusang alok na hinikayat ng pananampalataya at pag-ibig kay Hesukristo ay naging isang malakas na tool sa mga kamay ng Diyos upang sumulong sa mundo. Ang pag-unawa sa ito ay nagpapalaya sa atin mula sa pasanin ng isang utos ng legalist at tinaanyayahan tayo sa isang bagong ugnayan sa Diyos kung saan ang regalo ay isang pagpapahayag ng kagalakan at kumpiyansa. Hindi ito isang pagbabayad upang manalo ng pabor sa Diyos, ngunit isang sagot sa hindi pa naganap na pabor na natanggap na natin. Ito ay isang gawa ng pananampalataya, tiwala na pinarangalan ng Diyos ang kabutihang loob at nagbibigay para sa mga mapagbigay na malaglag. Malinaw ang Biblia. Hindi kailangan ng Diyos ang ating ikapo o ang ating alok na umiiral o gawin ang kanilang mga layunin. Ngunit inaanyayahan niya tayong makilahok sa Kanya sa Kanyang gawain bilang isang paraan para sa ating sariling espiritual na paglaki at ipakita ang katotohanan ng ating pananampalataya. Kapag binibigyan natin ito ng kagalakan, ipinapakita natin na ang ating pag-asa ay wala sa ating pagkamayaman sa lupa, kundi sa Diyos. Ang pagsasagawa ng kabutihang loob ay isang barometro ng espiritual na kalusugan ng isang mananampalataya. Ang isang mapagbigay na puso ay madalas na nagpapahiwatig ng isang puso na malalim na nagtitiwala sa Diyos at libre sa larangan ng pera. Ito ay isang bunga ng espiritu na lumalaki habang ang ating pananampalataya kay Hesukristo ay lumalim at ang ating pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos ay nabuo. Tinatawag tayo ng Biblia na maging imitator ng Diyos. At ang isa sa mga pangunahing katangian nito ay ang napakalawak na kabutihang loob sa atin. Dahil dito, ang kabutihang loob ay isang paraan
kung saan ipinapakita natin ang pagkatao ng Diyos sa mundo. Bilang karagdagan, ang kabutihang loob sa simbahan ng Bagong Tipan ay pinapabora ng isang pakiramdam ng pag-asa sa pamayanan at kapwa. Ang mga taong higit na nagbahagi sa mga may mas kaunti, kasunod ng halimbawa ng mga unang pamayanang Kristiyano, kung saan walang nagsabi na wala silang pag-aari, ngunit mayroon silang lahat ng mga bagay na pangkaraniwan. Gawa, Par. 32. Bagaman hindi ito isinalin bilang isang sapilitang komunismo, itinatag nito ang isang prinsipyo ng pag-aalaga at suporta sa isa't isa sa loob ng katawan ni Hesukristo na hinikayat ng pag-ibig at ibinahaging pananampalataya. Ang modelong ito ng kusang loob at masayang kabutihang loob ay hindi batay sa isang mahigpit na panuntunan, ngunit sa gabay ng banal na espiritu at ang personal na tugon sa biyaya ng Diyos. Ang bawat mananampalataya sa ilaw ng Biblia at sa pakikipag-ugnay sa Diyos ay nagpapasya kung paano ibigay na kinikilala na ito ay isang gawa ng pagsamba at paglilingkod. Ito ay isang kalayaan ng responsibilidad kung saan ang pangunahing responsibilidad ay patungo sa Diyos mismo at patungo sa kabutihan ng iba. Ang paglipat ng legal na diskurso ng lumang tipan ng kusang loob at proporsyonal na alok sa bagong tipan ay isang salamin ng pagbabago ng batas sa biyaya. Sa ilalim ng batas, ang dimi mo ay isang obligasyon na mapanatili ang pagkasaserdote at templo. Sa ilalim ng biyaya, ang ating pagganyak na ibigay ay nagmula sa isang puso na binili ni Hesukristo at nagpapasalamat sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Ito ay hindi isang paraan upang makakuha ng mga pagpapala, ngunit isang pagpapahayag ng pagpapala na mayroon na tayo kay Kristo. Ang ating pananampalataya ay humahantong sa atin na maniwala na matugunan ng Diyos ang ating mga pangangailangan kapag mapagbigay tayo sa ibinigay niya sa atin. Ang Biblia ay nagtatanghal ng kabutihang loob bilang isang birtud na dapat nating aktibong linangin. Ito ay hindi isang bagay na automatikong nangyayari, ngunit nangangailangan ng isang puso na nakaayos at isang tuloy na pag-asa ng Diyos. Hinihikayat ni Pablo ang mga mananampalataya na magbigay ng mapagbigay. Itong mga taga-Korinto 9:6 na nagmumungkahi na ang sukatan ng ating pagtatanim ay makakaapekto sa sukatan ng ating ani, hindi kinakailangan sa mga pinansyal na termino, ngunit sa kasaganaan ng mga espiritual na pagpapala at sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. Ito ay isang prinsipyo ng paghahasik at pag-amani na nalalapat sa lahat ng mga lugar ng buhay, kasama na ang ating pananalapi at nakaugat sa ating pananampalataya sa Diyos. Kapag sinusuri ang mga sipi ng bagong tipan, malinaw na ang diin ay inilalagay sa saloobin ng donor at ang pagganyak sa likod ng alok, sa halip na pagsasakatuparan ng isang legal na porsyento. Nagagalak ba tayo? Bigyan mo tayo ng Diyos at sa iba pa sa pag-ibig? Nagtitiwala ba tayo sa pagkakaloob ng Diyos? Ito ang mga tanong na nag-aanyaya sa atin na mag-isip. Tinatawag tayo ng Biblia upang masuri ang ating kabutihang loob sa ilaw ng mga alituntuning ito, na tinitiyak sa atin na ang ating alok ay isang tunay na sagot sa biyaya ni Hesukristo at isang pagpapahayag ng ating buhay na pananampalataya sa Diyos. Ito ay isang gawa ng tapat na katiwala na kinikilala na tayo ay mga tagapangasiwa ng mga mapagkukunan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos at inaasahan niya na ginagamit natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Ang kusang loob at masayang alok ay isang malakas na patotoo sa pagbabago ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. Ipinapakita nito na pinakawalan tayo mula sa kalakip sa mga kalakal sa lupa at na ang ating puso ay nakahanay sa walang hanggang disenyo ng Diyos. Ito ay tanda ng kapanahunan ng pananampalataya at patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay nawala sa ating mga puso. Kaya, ang Biblia ay gumagabay sa amin patungo sa isang kabutihang loob na kung saan ay radikal na naiiba sa isang legal na obligasyon. Ito ay isang kabutihang loob na hinikayat ng biyaya, naranasan ng pananampalataya, na ipinahayag sa pag-ibig at ipinakita ng may kagalakan. Ito ang uri ng pagbibigay sa Diyos at pagpapala sa iba. Ang pagmuni ng mismong puso ng ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng lahat para sa atin. Walang panuntunan na nagsasabing kailangan mong magbigay ng X%, ngunit mayroong isang tawag upang makahanap ng isang puso na puno ng pasasalamat at tiwala sa Diyos, gamit ang ibinigay niya sa atin para sa kanyang kaharian. Ang pag-unawa sa alok bilang tugon ng puso na hinikayat ng pag-ibig at pasasalamat sa Diyos sa lahat ng nagawa niya para sa atin kay Hesukristo ay mahalaga upang maiba ito mula sa anumang anyo ng transaksyon. Ang Biblia ay nagtatanghal ng mga halimbawa at mga aralin na nagpapatibay sa pananaw na ito.
Nang makipag-usap si Pablo sa mga taga-Filipos ng alay na natanggap niya mula sa kanila, inilarawan niya ito bilang isang mabangong amoy. Tinatanggap ko ang sakripisyo ng Diyos. Filipos 4:18. Ito ay isang paglalarawan na nagpapalabas ng mga sakripisyo ng isang kaaya-aya na amoy sa lumang tipan, ngunit ngayon ay inilalapat sa isang kusang alok sa pananalapi ng mga mananampalataya sa ilalim ng bagong alyansa. Ang alay sa kontekstong ito ay hindi itinuturing na pagbabayad ng isang legal na ikapu upang suportahan ang templo, ngunit bilang isang gawa ng pagsamba, isang espiritual na sakripisyo na tumataas sa Diyos bilang isang matamis na pabango, isang kaaya-aya na aroma. Bakit kaaya-aya? Sapagkat nagmula sa isang puso na nakaranas ng biyaya ng Diyos ni Hesukristo, isang puso na puno ng pananampalataya at pag-ibig. Ang kalidad na ito ng pagiging isang sakripisyo na tinatanggap ko ay binabaliwala ng Diyos na ang alok ay hindi mahalaga para sa laki o dami nito, ngunit sa pamamagitan ng Espiritu kung saan ito nangyayari. Pag-isipan natin ang tungkol sa mahihirap na biyuda sa mga ebanghelyo na nagbigay ng 2 maliit na piraso, hindi pinuri ni Hesukristo ang mayayaman na nagbigay ng malaking halaga, ngunit sa kanya, sapagkat ibinigay niya ang lahat ng kailangan niyang mabuhay, ang kanyang alok ay katanggap hindi dahil ito ay sa ganap na mga termino, ngunit dahil ito ay kumakatawan sa isang kabuuang paghahatid, isang radikal na kilos ng pananampalataya at tiwala sa Diyos, na hinubaran ng anumang reklamo o pagkalkula. Ang Biblia ay patuloy na nagdadala sa amin upang tumingin sa puso at pagganyak. Hindi kailangan ng Diyos ang ating pera, siya ang may-ari ng lahat. Ang nais niya ay ang ating puso, ang ating pananampalataya, ating kumpiyansa, ang ating pag-ibig na ipinahayag sa mga nasasalat na kilos tulad ng kabutihang loob. Ito ay kung saan ang babala laban sa teolohiya ng kasaganaan ay nagiging mahalaga. Ang pagtuturo na ito ay madalas na nag-aalsa sa alok, na ginagawang isang binhi na kung saan ay nahasik na nakabinbin ang isang pag-aani ng garantisadong kagamitan. Ito ay ipinakita bilang isang paraan upang manipulahin ang Diyos, upang maisaaktibo ang mga pagpapala, na parang pinilit na tumugon ang Diyos na may kayamanan at kalusugan kapalit ng aming alok. Binabawasan nito ang kaugnayan sa Diyos sa isang simpleng komersyal na kontrata, kung saan ang pananampalataya ay nagiging isang tool upang makakuha ng kita sa terestrial, at ang alok sa isang pamumuhunan upang maparami ang aming mga kalakal. Ang Biblia ay hindi kailanman may posibilidad na ang Diyos ay magagamit upang maisaaktibo ng aming mga alok. Itinuturo niya na tayo ay nasa kanyang pagtatapon, nagagamitin niya sa kanyang kaharian at para sa kanyang kaluwalhatian. Ang alok sa ilalim ng bagong alyansa ay isang tugon sa walang pasubatang biyaya na natanggap natin kay Hesukristo, hindi isang kondisyon para sa pagtanggap ng higit na biyaya o material na pagpapala. Pinalad na tayo ng anumang espiritual na pagpapala sa mga lugar na langit ni Kristo. Efeso 4:3. Ang ating kabutihang loob ay nagmumula sa isang lugar ng kapunuan kay Hesukristo, hindi isang walang bisa na inaasahan nating punan ng yaman sa lupa. Ang daray isang pagkakataon upang maipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos bilang ating tagapagtustos, na nagpapalaya sa atin mula sa pagkabalisa tungkol sa hinaharap at kasakiman na nakakabit ng ating mga puso sa mga bagay ng mundong ito. Ito ay isang espiritual na disiplina na nagtatanim ng pag-asa ng Diyos at buwagi ng kapangyarihan ng materialismo sa ating buhay. Hinihikayat tayo ng Biblia na bigyan kami ng ayon sa Kanya o tulad ng iminungkahi sa iyong puso, hindi upang umunlad. Ang pagganyak ay hindi ang pag-asa ng pagbabalik sa pananalapi, ngunit ang pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa iba at ang pagnanais na lumahok sa Kanyang gawain sa mundo. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagsasabing, Diyos, tiwala ako sa iyo upang matugunan ang aking mga pangangailangan habang ginagamit ko ang ibinigay mo sa akin para sa iyong mga wakas. Ang tiwala na ito sa Diyos ang batayan ng tunay na kabutihang loob, hindi ang kaligtasan ng isang material na ani. Ang teolohiya ng kaunlaran ay madalas na hindi pinapansin ang pagdurusa at kahirapan na maraming mga Kristiyano na matapat na nakakaranas sa mundo, na nagpapahiwatig na ang kanilang kakulangan sa kayamanan ay dahil sa kakulangan ng pananampalataya o isang hindi sapat na alok. Ito ay isang hindi makatarungan at singil ng anti-bribe. Itinuturo sa atin ng Biblia na magtiwala sa Diyos sa kayamanan at kahirapan. Alam na siya ay tapat na matugunan ang ating mga pangangailangan. Hindi kinakailangan ang ating aluho o labis na pagnanasa. Ang Apostol Pablo sa panahon ng pagtuturo ng mga taga-Korinto ng alay
ay may salungguhit sa kalooban at kagalakan, hindi pamimilit o inaasahan. Ipinapaalala niya sa kanila ang halimbawa ni Hesukristo na mayaman sapagkat ang pag-ibig sa atin ay naging mahirap upang tayo sa kanyang kahirapan ay pinayaman. Tigor mga taga-Korinto 8:9. Ang kabutihang loob ni Hesukristo, ang kanyang kataas-taasang sakripisyo ay ang modelo at pagganyak ng ating sariling kabutihang loob. Ibinigay niya ang lahat para sa amin, hindi upang makakuha ng isang bagay para sa kanyang sarili, ngunit upang tubusin tayo at dalhin tayo sa Diyos. Ang aming alok ay isang maliit na pagmuni. Muni ng pag-ibig na ito at ang sakripisyo na ito. Sa makatuwid, ang ating pananampalataya ay nagpapakita ng sarili sa paraang pinamamahalaan natin at ibinabahagi ang mga mapagkukunan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang alok ay isang espiritual na barometro na sumusukat kung nasaan ang ating puso, kung ang ating regalo ay hinikayat ng pag-ibig sa Diyos at sa iba, kung ito ay isang gawa ng pagsamba at pasasalamat sa ginawa ni Hesukristo, at kung ito ay batay sa kumpiyansa ng Diyos sa ating disposisyon, kung gayon ito ay isang banayad na pabango, isang sakripisyo na tinanggap at kaaya-ayas a Diyos. Kung, sa kabaligtaran, ang ating mga regalo ay isang diskarte ng mga personal na pakinabang, isang pagtatangka na manipulahin ang Diyos o isang sagot sa pamimilit, kung gayon wala siyang aroma ng totoong kulto at hindi ang nais ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng Biblia na suriin ang aming mga kadahilanan sa katapatan. Nagbibigay ba tayo upang manalo o mahalin ito? Nag-aani ba tayo ng terestrial na kayamanan? O pagpapahayag ng ating pananampalataya at pasasalamat sa Diyos para sa walang hanggang kayamanan na mayroon na tayo kay Hesukristo? Ang alok sa bagong alyansa ay isang pagpapalawig ng ating pagsamba, tulad ng pag-awit natin, manalangin at makinig sa salita ng Diyos bilang mga gawa ng pagsamba. Ang ating alok ay sa makatuwid ay isang paraan ng pagpaparangal sa Diyos sa kanyang ibinigay sa atin. Ito ay isang paalala na ang lahat ay nagmula sa Kanya at na tayo ay mga administrador lamang. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng isang bahagi, kinikilala natin ang Kanyang soberanya at ang ating pag-asa sa Kanya. Ang gawaing ito ng pananampalataya ay kaaya-aya para sa Diyos, hindi dahil kailangan Niya ang ating pera, ngunit dahil nakikita Niya ang isang puso na nagtitiwala sa Kanya, na nagmamahal sa iba at nais na makita ang Kanyang kaharian na kumalat. Hinahamon tayo ng Biblia na mamuhay ng isang buhay na kabutihang loob kasunod ng halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo na siyang pinakamataas na regalo. Hindi ito ang halaga, ito ang pag-aayos ng puso. Ito ay pananampalataya sa Diyos, isang tunay na pag-ibig at isang malalim na pasasalamat sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng libre sa pamamagitan ng gawain ni Hesukristo sa krus. Ang alok sa makatuwid ay nagiging isang pagdiriwang ng biyaya at hindi isang legal na obligasyon o isang pamumuhunan sa pananalapi. Ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapatotoo na ang Diyos ay sapat at ang ating buhay ay nasa kanilang mga kamay. Ito ay isang sakripisyo ngunit isang kusang loob at masayang sakripisyo na inaalok sa pag-ibig at pasasalamat, isang banayad na pabango para sa Diyos. Hinihikayat tayo ng Biblia na magbigay ng mapagbigay, ngunit palaging may mabuting pagganyak na may isang puso na puno ng pananampalataya at pag-ibig, tiwala na matugunan ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan ayon sa kanilang kayamanan sa kaluwalhatian kay Hesukristo. Ito ang puso ng alay sa bagong tipan, isang pagpapahayag ng pagsamba, pag-ibig at tiwala sa Diyos batay sa pagtubos na gawa ni Hesukristo. Sinaliksik namin kung paano ang alok sa ilalim ng bagong tipan ay, higit sa lahat, isang pagpapahayag ng pagsamba at pasasalamat, isang gawa ng pananampalataya na kinikilala ang soberanya ng Diyos at ang ating kabuuang pag-asa sa Kanya batay sa pagtubos na gawa ni Hesukristo habang ginagabayan ta. Yon ang Biblia. Ngayon, tatanungin kita, paano binago ng pag-unawa na ito ang iyong paraan ng pamumuhay ng kabutihang loob sa iyong paglalakad kasama ang Diyos? Iwanan ang iyong sagot sa mga komento. Gusto kong basahin ang iyong mga saloobin. At kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa kadena at maisaaktibo ang notification bell upang hindi makaligtaan ang aming mga susunod na video kung saan magpapatuloy tayong palalimin ang ating pananampalataya kay Hesukristo at ang buhay na sumasamo sa Diyos. Magkita tayo agad. Isang yakap, Marco.